kakampi, kaibigan at kabalikat ng mamamayan. Paryon ngayon! Sa ngayon ay nakikita po natin itong apat na ikangay BB Saber na tinatawag ng mga crew na pagmamayari umano ng isang nagngangalang Yancy. At ito ay residente ng Balod at sila naman ay nangisda diyan naman sa ng bahagi ng Talisay Balod. At ang naghuli sa kanila ay ang mga operatiba ng PNP Mandaon at sa kasalukuyan ay nandun ang kanilang kapitan nitong apat na bangka na nahuli. Sa ngayon ay narito ako sa bayan ng Mandaon na kung saan ay ating pong makakasama itong isa sa mga crew o ang siyang assistant kapitan dito sa itong barko o boat na ikangay nahuli kahapon dito sa bahagi o nasakupan ng lalawigan ng Masbate, especially dito sa 2nd Distrito. Malalaman po natin ang eksaktong detalye kay Sir Tito Baring. Sir, magandang hapon po. Ako po si Bombo Jess Igan Parion. So gusto lang po namin malaman kung ang pagkahuli po ninyo sa tingin po ninyo, ano pong violation? Bakit po kayo nahuli? Ako na ng sa area, ako isa pa violation sa papilis, expire. Yan lang. Expired po yung sa ano nyo, dito sa sasakyan. Restro naman. Opo. So sir, saan pong parte ng nasakop ng 2nd District kayo dito nahuli? Ano pong bayan ang nakakasakop sa pagkaalam po ninyo? Sa sakop ng Mandaon. Hindi na yan sa sakop ng Balot, hindi na yan sa Mandaon. So pumasok po kayo dun sa 15 kilometers zone na sakop po ng bayan ng Balod. Balot. Hindi po sa dito sa Mandaon. Pero sino po ang humuli sa inyo? Police Mandaon or Police Balod po? Or Coast Guard? Pulis ng Mandaon. Pero hindi mo nakilala yun. So alam niyo po ang pangalan ng team leader? Hindi. Sila lang nag-uusap ng kapitan namin eh. So bali sino po ang may-ari nitong boat po? At taga saan po siya? Laura. Ang full name po? Negros. Taga Negros. Hmm. Ano po ba? Ano po nang apelyido po siya o pangalan lang? Hindi ko naman anong apelido niya. Laura yung ano nila. Ang apelyido? Biandre? Andre. Ha? Biandre? Laura Biandre. Yung apelyido ang Biandre. Oh, So, mga anong oras po kayo na hinuli kahapon ng alas 3 ng hapon? So, pagkatapos po ngayon, hindi po kayo dinala sa Balot, hindi dito sa Mandaon. Mga anong oras na po kayo dumating dito, sir? Dito. Opo, Alas 7:20 ko. gabi. Opo. So, ano pong mga klase ng mga yamang dagat ang nahuli po, o ang nakuha po o nakumpis sa inyo ng ating pong mga kapulisan? Isda. Wala namang ibang mahuli dito sa dagat. Isda naman, hindi naman bulawan. So, ilan po ang Ilan po ang banyera o kilos? Hindi ko alam kung pila to kanyerang na ay isang araw pa mo lang kami. So, hindi nyo po malaman. Pero yun po ay lahat ay dinideposito o kinuha po ng PNP Mandaon. So, okay, maraming salamat po. At yun po mga yun po ang ating nakuha ang impormasyon kaugnay po dito sa pagkahuli nitong sasakyan. Ikangay umano'y paglabag, no? Hindi pa malaman natin kung sa active gear o pagkapaso ng kanilang lisensya o dito nga sa pumasok dito sa 15 kilometers na boundary ng lalawigan ng Masbate. So sa kasalukuyan ay kukunan natin ang pahayag ang hipi ng Mandaon Police Station. Sa ating pulirahan, ang background po natin ay ang Mandaon Municipal Police Station at kung saan ay nakakuha tayo ng dokumento kaugnay naman sa pagkahuli nitong ikangay paglaglabag sa Republic Act 550 at meron din pong steel boat o troll ang nahuli kagabi at nung isang araw ay nahuli din yung pong apat BB Saber. So yun po ang ating nakuhang impormasyon kaugnay naman po sa data na ibinigay po ng PNP Mandaon sa ilalim naman ng panguna ni Police Major Nicolas Malipot Jr. ang siyang OIC. Okay, sa ngayon ay narito tayo upang kunan ng pahayag itong si Police Major Nicolas Malipot kaugnay naman dito sa kanilang pagkahuli
sa BB Zipper na 4 at itong na may 8 sakay o itong crew at boat captain kasama na dito at engine man. At dito naman sa steelboat itong Trul ay atin din pong kukunan ng pahayag si Police Major Malipot dahil nga po ayon sa sinasabi ay ito daw ay nadakip o batay sa sinasabi ng crew ay nahuli sila sa sakop ng 15 kilometers na sakop naman ng bayan ng Balod. Kaya alaman po natin ang kompletong detalye kay Police Major Malipot. Sir, magandang umaga po at narito po kami upang kunan po kayo ng pahayag kaugnay dito sa inyong accomplishment. Datapat meron pong konting ibinabato lang itong ating nahuli na sila po ay nahuli daw umano sa party naman na sakupan ng bayan ng Balod. Sir, ano po yung kompletong detalye po kaugnay po dito? Unahin lang muna natin yung 4 na ikangaya BB Zipper. Magandang umaga po. Una sa lahat, itong operation or seaborne operation na kinandak ng ating kapulisan ay hindi lang po mandaon yung PS na nag-compose nito. Kasama po natin dito ang PIB which is sa PPO, elemento din ng taga-PPO tas mga taga-provincial public safety. So, this is a provincial-wide operation. So, ang nangyari is dito, nahuli ng ating kapulisan kasama ng taga-MPS, itong 4 na zipper na nangyari noong February 24. So, they are claiming na hindi nga daw sila dito sa Mandaon na huli. However, we have submitted already ng ang ating GPS mapping, plotting sa ating prosecutor. So, tinanggap na ito ng ating prosecutor and then nakapag-file na tayo ng kaso. So, siguro yung kiniklaim nila na nahuli doon, kasi actually, kung alam ninyo, may kasabay din po kami na nahuli doon may mga nahuli din sa Balod area. So, nangyari, talaga pong sa totoo lang, marami pa sila, kaso konti lang yung tropa na nakapag-operate nun, guys. Supposed to be, hindi lang 4 ito nakawala lang yung iba. So, nagpasipagtakbuhan. Kaya, kung ano man ang allegation nila, karapatan man po nila yung mga allegation na yun. Nasa korte na lang po tayo kung ano mga allegation nila binabato nila sa amin. So, nakahanda naman po ang ating kapulisan na sagutin ito. Pero sa amin, ito ay duty bound po kami dito na kung ano po ang tama, yun po ang gagawin natin. Okay. Sir, dito ka po, nagdagdag dito sa ating 4 na ikangay BB Zipper. So, ilan po ang lulan ng spy po? Hindi namin maano doon, kaso lagi tayong sinusunod natin yung batas na kung ano talaga sino dapat ang pagpailan ng kaso doon. So, yung iba naman kasi doon, walang participation. So, ang may participation doon is yung owner, yung boat captain, yung chief mechanic, saka yung master fisherman, and other crew. So, napailan naman po sila ng kaso. Ilan po sa kasalukuyan ang na-detain po natin? Meron po tayong nakadetain na 8 dito, plus yung bago na 3 naman na mga crew ng bagong huli natin ngayong noong February 26. So sir, mapunta po tayo dito sa Trul, itong sa Negros na Ikbilaura. So ano po yung nito sir, ikangay katotohanan o ikangay detalye. Dahil nga po nagki-claim din na ito sa kabila, yung sa BBC per Italisa, yun naman sa kabila ay sakop ng Balod. So halos ganun din ang kanilang so ano po yun sir, ang buong at totoong ikangay pangyayari doon sa inyong kinandak na operasyon na ito ay paglalansag nitong illegal na aktibidad dito sa Nueva Ecija. So sa napapansin nyo po, nagkaroon tayo ng operation ng 24, nagpahinga lang ang tao natin, nag-operate ulit tayo ng 26. So ano po natin dyan is talagang intensified tayo. So they are claiming na naman na katulad ng mga naunang huli, pareho lang, alam naman natin kung ano ang nagiging claim ng bawat mga illegalistang to. So tayo ay nakahanda kung ano man ang kanilang reklamo sa tamang proseso. Bagkos ito po ay tulad ng sinabi ko kanina, plotted po to sa GPS natin. So hindi naman mapagkakaila kasi sila, ang mga mandaragat na ito ay matagal na nakabase sa dagat. So for my own opinion lang, siguro disoriented sila that time na mga nangyari, pero hindi katulad natin na alam natin kung saan talaga ang kasi may point tayo sa GPS kung ano yung origin natin, tapos kung saan yung kasi ang dagat wala namang boundary yan distansya ang pinag-uusapan natin diyan so walang boundary na katulad ng sa lupa na ito paglagpas mo sa isang kalsada boundary na ng kabilang lugar. So sir, yung eksaktong lugar na sakop ng ikangay yung pagkahuli po ninyo itong Trul, saan po talagang barangay po? Sa may ang namin dito is may sa may Ginkaiptan. So yun ang reference point namin. Tinatakbo lang natin ng within the 15 kilometers ang ating operation. So lumagpas doon, wala tayong sanction sa kanila kasi wala naman na tayo sa municipal water. Kung ang nangyayari is closer or nearer than the 15 kilometers natin sila nakukuha. So tulad din ng mga ginagawa ng iba, so they have the right to claim na may ganun sila. Sir, ano po yung naisampa nating kaso o yung violation nitong sa Trul? Sa Trul po, sa ngayon po,
nagsasampa po ngayon sa kasalukuyan, nagsasampa po ng kaso ang ating kapulisan under Republic Act 10654 under Section 93 and Section 95 po. So, doon po natin andun na po sila ngayon sa piskalya para magsampa po ng kasong ito. Ito naman po sa nakaraan pong operation is nakapagsampa na tayo, and then sila naman ay nag-aantay na makapagpiyansa naman itong mga natin. Kasi available naman itong offense na to. However, tayo dito sa MPS ay nag-aantay lang ng kung ano ang magiging resolution or findings ng ating piskalya. Pero hindi na bago ito na claim ng mga illegalistang ito, bagkus ito ay campaign ng ating presidente, campaign ng ating governor, campaign ng ating bagong provincial director, campaign din ng ating municipal mayor. So patuloy lang natin na gawin to. Sabi nga, ang matamis na bunga, siya ang pinupo ko lagi. Dapat patuloy lang tayo sa trabaho para gawin lang natin ito at matutuwa din naman, kalaunan matutuwa ang komunidad sa atin ito. Okay. Sir, ito po ba ay sa buwan ng Pebrero? Ilan na po yung accomplishment niyo dito nga po sa yung operasyon niyo sa dagat? So bukod dyan, may iba pa po ba kayo? Apparently, hindi lang sa buwan ng Pebrero, simula nung January, nagkaroon na tayo ng operation. So, ang na-operate natin before, kasi paglabas pa lang natin dito sa bungad, may nahuhuli na tayo ng maliliit. So, mga taga dito yon, pinailan na rin po natin ang kaso. Yan yung mga tinatawag naman natin na baby troll. Maliliit na bangka na pinagpapailan natin ang kaso. Mayroon na po tayong more or less 6 na huli po noon. So, plus itong 5 huli po ngayon. So, tuloy-tuloy lang po tayo hanggat sinusuportahan tayo ng ating pamahalaan sa kampanyang ito po. Sir, pahingin na lang konting po para sa ating mga viewers, mensahe sa pangkalatan na kaugnay po dito sa inyong trabaho. Kami po sa Mandaon MPS ay patuloy po na nakikipag-ugnayan at humihingi ng impormasyon sa ating mga kababayan na tulungan kami na mapagaan ang ating kampanya laban sa mga illegal na gawain o illegal presence ng illegal na mga kung ano pa man dito sa Mandaon para maipatupad natin ang batas ng naayon sa kung ano yung dapat na ipatupad dito. So, patuloy po kaming humihingi sa inyo ng suporta nyo. Ang kapulisan nyo po ay willing na magsakripisyo. Sabi nga, ang kapulisan nyo dito sa Mandaon ay ang kakampi nyo po. Yun ang ating pakipagpanayam kay Police Major Nicolas Malipot, ang siyang hipi ng MPS Mandaon. At syempre kasama ko si Jess Villosillo at si kasama Norman Tamar. Ako po si Bobo Jess Igan Parion.